Sa ilalim ng pamumuno ng Japanese Devil sa Han, naghahanda silang salakayin ang base ng 8th Root Army, pero hindi nila alam na pumasok na sila sa ambush ng 8th Root Army. Nang dumating ang mga opisyalis ng kaaway, dalawa sa kanilang mga sundalo ang may dalang mga drum ng langis na iniwasak sa daan. Nang makita ito, ang mga sundalong kalaban ay nagulat at natakot. Habang hinahabol ang isang kaaway, nagkagulo ang kanilang grupo. Ang sniper ng 8th Root Army ay nakapaslang sa leader ng mga kalaban. Nag-order ang kanilang opisyal na huwag magpaputo, pero nagsimula nang magsilabasan ng apoy mula sa mga rolling oil drums na pumipinsala sa kanilang gitnang posisyon. Sa malupit na pagsabog, maraming sundalo ng kalaban ang napaslang. Agad naglunsad ng atake ang 8th Root Army at ang paraan ng kanilang pagpaslang ay tinamaan ang mga opisyalis ng kalaban. Ang mga kalaban ay nagsimulang mag-back out. Naging matagumpay ang ambush. Mga piloto ay galit na nag-utos. Hindi pwedeng sandata lang ang palaging solusyon. Kailangan gamitin din ang utak, sabi ng mga piloto habang nagdiriwang ang 8th Root Army sa kanilang tagumpay. Pero sa kabila nito, ang kalaban ay tahasang pumasok sa isang baryo at pinatay ang mahigit 100 residente. Natanggap ng isang tiktik na ang kalaban ay nangangalap ng armas sa kabayanan at pinapatay ang mga inosenteng sibilyan. Tinali ang mga kamay ng mga biktima, dinala sa malaking hukay na hinukay na, at walang awang pinatay. Ang opisyal ng kaaway na natawa sa krimen ay lahad ng kanilang mga granada sa mga tauhan ng 8th Root. Kapos sa tiyempo, pinagsasaksakan ng kalaban ang lahat ng granada. Maraming sibilyan sa hukay ang namatay agad. Ang iba namang nagtangkang tumakas ay napatay sa pagpapaputok ng mga baril ng kaaway. Agad nagmobilize ang 8th Root Army para gumante. Pero huli na galit sila sa kasamaan ng kalaban. Biglang naalala ng mga mandirigma ang iyak ng bata na nawalan ng ina. Ang kanilang mga puso ay nasaktan. At mga miyembro ng 8th Root Army ay nagdesisyong pigilan ang pagtakas ng kalaban. Hindi nila mapapatawad na makaligtas at umuwi ang kalaban. Sa kagubatan, ang grupo ng mga kalaban ay nagmamadali sa pagbalik. Ang iilang natitira pang mga saksi ay tila nakakaramdam ng isang paparating na panganib. Nahulaan niya, malapit nang mangyari ang masama kapag dalawa sa mga sundalo ng 8th Root Army ay nagsimulang habulin sila. Nang makita ang isang sundalo na suot pa ang sombrero ng 8th Root Army, nawala sa balanse ang kalaban. Sila'y umatras pabalik sa kanilang posisyon. Ang hanay ng mga kalaban ay nasira. Kinuha ng mga natitirang ngayon ng kalaban ang pagkakataon at tumakas. Pumuslit sa kanilang bunker. Pinipilit ibalik ng 8th Root Army ang kanilang puwersa. Pinilit ng kaaway ang kanilang pag-atras at napasok ang isang abandoned mine shaft para sa pansamantalang relief. Pero kakaiba ang plano ni Lao Gao na maingat na umalmas, inutusan siyang itapon ang granada sa kaaway. Sa wakas, ang natitirang brigadista ay nagbigay ng huling pagsisikap, ngunit nabigo at nabaril ang kanyang hawak. Agad na nagbarilan ang 8th Root Army at tinamaan ang mga sundalo ng bala sa dibdib, natulungan sa wakas.